Magandang araw mga kapistolero. Gusto ko lang i-share yung seminar na na-attendan namin last Sunday via Zoom meeting. Ang title nung seminar, Gunfighting Mindset. So sa title pa lang, malalaman na po ninyo anong klaseng seminar ang na-attendan namin. So itong i-share ko sa inyo ay bahagya lang 'to, yung matatandaan ko lang na o kaya yung mga na-take down notes ko lang. Kasi umabot ng 2 oras yung seminar namin. So, hindi lahat puwede kong mai-share ano. Yun lang sa tingin ko na puwede kong mai-share sa inyo at pasensya na kung wala akong mga visual effects or mga ano 'no, kasi baka ma-violate natin yung copyright ng nag-seminar. Una nagpapasalamat ako kay Sir Chris Teo. Siya yung nag-conduct ng seminar. So, without further ado, ito na po yung gusto ko i-share sa inyo. So una, tinanong niya sa amin, "Bakit ba kayo nag-ano, nagti-training or bakit kayo nagha-handle ng firearm? Ano ba yung purpose ninyo?" So, ang purpose po ba ninyo ay for protection ng inyong family, um, o kaya, gusto lang po ninyong mag-compete, for competition. Yung isa naman, gusto ba ninyong maging superhero, mag-fight ng evil o puksain ang mga kasamaan. At ang last ay naghahanda kayo para sa SHTF o kaya yung mga apocalypse, yung mga wala ng society, wala ng batas. So kung ano yung pinaghahandaan ninyo, yun ang magiging objective ninyo, bakit kayo nagte-training. So ang sabi niya, yun ang magiging mission ninyo, yung nabanggit ko, yun ang mission. So magstay lang kayo dun sa mission na yun. At meron din siyang shinare yung 3 M's, 3 M. So ano yung mga 3 M? Una, yung mindset po ninyo. Pangalawa, yung movement. At pangatlo, yung marksmanship. So unahin natin yung mindset. Siyempre sa mindset natin, ah, refuse kayo na maging biktima, 'di ba? Siyempre 'yun naman ang goal natin kaya nga tayo nagko-concealed carry at kaya tayo aarmas. So ayaw natin maging biktima. 'Yun ang mindset natin. Um, Siyempre kasama na rin dun yung sa mindset, yung pagde-de-escalate. Hangga't maaari ay umiwas kayo dun sa gulo na puwedeng mangyari. Pangalawang M ay yung marksmanship. Kaya tayo nagte-train siyempre sa range siyempre para sa marksmanship. Pero, sabi nga nila 'no, yung speed without marksmanship ay walang kuwenta. So kung mabilis ka nga, pero yung mga targets mo naman ay hindi mo tinatamaan, walang kuwenta yun. So sa movement naman, ito importante 'tong movement na 'to, eh. Ang suggest nga ni Tio, mag-train tayo hindi lang yung nakatayo ka lang na may target board, nagpa-punch ka lang ng mga target board. Mag-practice din tayo sa range, ng mga movements. So tinanong ko nga, eh, ano yung mga movement na puwede nating i-practice? So suggest din niya yung nagmo-move ka habang nagre-reload, mga gano'n. Ako kasi masuwerte rin ako nakapag-train ako the IDPA way ano. So sa IDPA kasi ang training namin, nagre-reload ka habang gumagalaw tapos, nagshi-shoot kami, shoot on cover. More on gumagalaw 'pag sa IDPA, eh. Pati naman sa IPSC 'di ba 'pag lalaro ka ng IPSC gumagalaw ka rin naman. So hindi lang yung basta nakatayo ka lang, may stationary lalo sa mga indoor range 'di ba? Nakatayo ka lang, may target board tapos binabaril mo lang yung target board or target paper. Meron din siyang shinare yung visualization, yung daily decision reps at ang mental rehearsals. So, ano yung tatlong yon? Unahin natin yung visualization. Sabi niya, kailangan i-train daw natin yung isip natin, yung mind natin, no? Para sakaling dumating yung situation na to, ay hindi tayo magpapanik kasi trained na yung utak natin na, ay,
alam ko na ang gagawin ko kung sakaling maranasan ko 'tong senaryong 'to. Sa daily decision reps naman, suggest niya ay manood tayo ng mga videos, yung mga dahil sa YouTube 'di ba, yung mga kay ano, active self-protection. So sa video na 'yan natututo tayo. I-imagine natin ano, titingnan natin, kung ikaw yung nasa sitwasyon na 'yon, ano ang puwede mong gawin, 'yan. So para ma-train yung mind natin, sakaling mangyari sa atin yung mga gano'ng scenarios, alam natin kung ano yung puwede nating gawin. Sa mental rehearsals naman, yun gaya ng sinabi ko kanina parang ganun din yun na iko-condition mo na yung mind mo. So mag-iisip ka ng mga scenarios, different scenarios na pwede mong gawin kung sakaling may mangyari sa iyo na gano'n, 'yan. Siyempre kailangan may conditioning ka rin, hindi lang physically kundi mentally din. So sa physically, so nagpupunta tayo sa mga range, nagte-train tayo and siyempre kailangan mag-exercise din tayo sa bahay or sa gym para prepared yung katawan natin sa kung ano mang scenarios ang pwede mangyari sa atin. So mentally, yun, gaya nung na-discuss natin kanina, yun yung mga visualization, mga daily decision reps, saka yung mental rehearsal. Yun, kasama sa mental yun. So na-discuss din sa amin yung mga legal use of force. Kasi iba yung batas natin sa US, ano? Iba yung batas ng US, saka iba yung batas ng Pilipinas. So suggest ni Tio, kailangan alamin mo muna kung ano yung akmang batas sa atin para sakaling wag naman ano, na magamit natin ang ating firearms sa pagdedepensa sa atin o sa family natin at nakapag-use of deadly force tayo, alam natin dapat kung ano yung mga legalities nito. Yung mga ganitong seminars ano, napakaimportante po nito sa ating mga gun owners. Sana dito sa Pilipinas ano, meron din mga ganitong klaseng mga seminars. Hindi lang yung mga seminars na nagpupunta tayo ng range at, pumuputok tayo kasi mga fundamentals 'no. Dapat may mga seminars din ng ganito. Gaya nung yung last na na-attendan namin ng seminar, maganda rin yun, yung mga mindset, yung mga ganyan. Para at least alam natin kung ano yung mga sa mentally naman kasi puro tayo physical, na bumabaril tayo. So, sa mental naman, kailangan matuto rin tayo ng mga ganyan, yung mga mindset, mga ganyan. Dahil sa seminars na ito na na-attendan namin, napag-isip-isip ko 'no, napakaimportante pala ng mga ganitong mga seminars. Kasi malimit dito yung mga seminars na nangyayari dito 'no, o yung mga seminars na nako-conduct dito ay yung mga nasa range tayo, tinuturuan tayo ng mga basic pistol handling, yung mga ganyan, for basic gun safety rules. Mahalaga yun, no doubt mahalaga yun. Pero yung mga ganitong mga gunfighting mindset o kaya yung mga seminars about mga psychological, mga physiological, napakaimportante din ito. Kailangan matutunan din po ito ng mga responsible gun owners. How I wish meron ding mga ganito mga seminars locally ano, para ma-attendan po natin ito. So, kasi kami wala kaming na mag-conduct ng seminar, eh. Unang-una hindi naman kami mga gun instructors, okay. At, baka tayo ma-copyright din kung iko-conduct ko 'tong mga ganitong seminar. So, if given the chance meron pong mga ganitong seminar, sana maka-attend po kayo. At ito gusto ko lang naman i-share kung ano yung natutunan namin. Medyo mahaba-haba pa 'to pero ito lang yung medyo natandaan ko at ito lang yung mga na-take down notes ko, ito lang. Okay. Sana pagpasensyahan niyo na ako medyo hindi tayo masyadong magaling sa memorization, eh. O sige, sana nakatulong po itong video na 'to kahit paano. Gusto ko lang naman i-share. Salamat sa panonood po sa aking videos, mga educational videos na gusto ko ring i-share sa inyo. And lagi po tayong mag-iingat. Ulit, maraming salamat sa mga nakapag-subscribe na po sa aking video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe,
please po, mag-subscribe din po tayo. Ako nga pala si Pistolerong Pinoy. Muli, be a responsible gun owner and to God be the glory.